Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Maligayang pagbabalik sa Araling Panlipunan, Baitang 7, Pilipinas sa Timog Silangang Asya. At sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga hamon at tugon ng ASEAN sa likaskayang pag-unlad o tinatawag rin bilang Sustainable Development Goals. Ating alamin kung ano nga ba yung mga problemang kinaharap ng mga bansa sa Timog Silangang Asya upang kanilang matamo ang adhikain na magkaroon ng likaskayang pag-unlad o sustainable development at ano ang kanilang mga ginawang aksyon upang maipatupad ang pagkakaroon ng isang likaskayang pag-unlad sa ating rehiyon. Halika't simulan natin ang ating talakayan. Ang ating mga layunin ay ang una na isa-isa mga pandaigdigang adhikain ng Sustainable Development Goals 2030 ng United Nations. Ikalawa ay natatalakay ang mga hamon at tugon ng ASEAN sa mga isyong may kinalaman sa likaskayang pag-unlad, higit lalo na may kaugnayan sa ekonomiya, politika at kapaligiran o kalikasan. Ikatlo, ay napahalagahan ang aksyon ng ASEAN sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagsusuri sa mga problema ng organisasyon kaugnay sa SDG o Sustainable Development Goals 2030 at ang panghuli na kapagsasagot ng formatibong pagsusulit bilang pagtataya ng natutunan sa ating klase. Ngunit ang pinakamalaking tanong ng bayan, ano-ano nga ba ang mga problema o hadlang kung bakit hindi natin matamo ang mga hangarin ng Sustainable Development Goals 2030? Sa iyong palagay, ano-ano yung mga problema na kailangan nating bigyan ng diin upang matamo natin ang layuning magkaroon ng likaskayang pag-unlad? Bibigyan ko kayo ng maikling oras upang inyong masagot ang ating tanong. Mahusay, isa sa mga problema ay ang pagkakaroon ng walang pagkakaisa ng mga tao. Wala tayong pagkakaisa at pagtutulungan kung kaya't ito ay isang malaking problema. Ngunit bagong lahat ng ito, paano nga ba nagsimula ang ideya ng sustainable development o ang pagkakaroon ng likaskayang pag-unlad? Sa katunayan, ang kaisipang likaskayang pag-unlad ay nagmula kay Gru Harlem Brundtland na kinilala rin bilang Brundtland Report at sinabi niya rito sa kanyang Our Common Future na ang sustainable development ay tumutukoy sa mga pangangailangan ng mga susunod na mga henerasyon na hindi na ibibigay o naaalis ang ating naabutan na kalikasan. O sa madaling salita, kung anong merong nakita tayo ay kailangan ding maabutan ito ng susunod na henerasyon. Sa Ingles, tinawag nga ang development goals or sustainable development bilang development which meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. So, ibig sabihin, dapat ang mga pangangailangan ng mga susunod na henerasyon ay maibigay at masapatan ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit bago nagkaroon ng sustainable development ay pinatupad muna ng United Nations ang tinatawag nating Millennium Development Goals 2015 o kilala bilang MDG 2015. Ito ay naganap sa Millennium Summit sa New York taong 2000 na kung saan ay kinabilangan ng 189 na mga bansa. Kailangan na matamo ang 8 mga hangarin matapos ang 2015. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi natapos at hindi natamo ang lahat ng layunin ng MDG goals. Kung kaya't nung nagkaroon ng 2015 ay muling bumuo ang United Nations at dito lumabas ang Sustainable Development Goals 2030. Ang SDG 2030 ay binubuo ng 17 na mga hangarin na kung saan ay binibigyan nito ng diin ang lahat ng aspeto, higit lalo ang una ay ang kahirapan at ang ikalawa ay ang universal na pag-unlad ng mga bansa. Binibigyang diin ng pandaigdigang adhikain ito ay ang 5 P or 5P: People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Makikita natin ang SDG 2030 ay binubuo ng mga sumusunod na layunin. SDG 1, No Poverty. SDG 2, No Hunger. SDG 3, Good Health and Well-Being. SDG 4,
quality education, SDG 5, gender equality, SDG 6, clean water and sanitation, SDG 7, affordable and clean energy, SDG 8, decent work and economic growth, SDG 9, industry, innovation, and infrastructure, SDG 10, reduce inequalities, SDG 11, sustainable cities and communities, SDG 12, responsible consumption and production, SDG 13, climate action, SDG 14, life below water, SDG 15, life on land, SDG 16, peace, justice, and strong institution, and SDG 17, partnership for the goats. At dahil ang malaking impluwensya ang United Nations at umaangkla ang ASEAN sa layunin ng United Nations, kung kaya't nakabuo ito ng tinatawag nating ACSDSD o tinatawag bilang ASEAN Center para sa Sustainable Development Studies and Dialogue. Ito ay ang layuning maipasa at maipatupad ang layuning matamo ang 17 goals o kilala bilang SDG goals sa taong 2030. Nagkaroon sila ng dialogue on accelerating actions to achieve the sustainable development goals. Ano bang layunin nito? Ang una ay tiyakin na ipasok ang SDG sa mga patakaran. Halimbawa, sa klase kailangan pinag-aaralan ng SDG, mayroong integration ng SDG ang lesson, maaari rin pagdating sa mga patakaran na ipinapatupad ng pamahalaan, kailangan ito'y nakaangkla sa SDG. Ikalawa ay kailangang mag-isip tayo ng mga makabagong pamamaraan upang maipatupad ang SDG, maaring sa pamamagitan ng research, maaring sa pamamagitan ng dialogues, conferences, at mga seminars. Kailangan din natuklasin ng mga pamamaraan gamit ang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Halimbawa ay kailangan mula sa pamahalaan magpatupad sila at ito'y bababa. Pupunta naman sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, Department of Education, Department of Energy, Department of Transportation, hanggang sa bababa ulit sa paaralan, sa komunidad, at sa pamilya o sa tahanan. Nariyan din ang layunin nilang matamo na tawagin ang ASEAN Ministerial Dialogue upang palakasin ang kooperasyong panrehiyon. Ibig sabihin, kailangan bawat region ay nakikiisa sa pagtamo ng SDG goals. At kailangan din ay himuki ng mga stakeholders. Diba? Lahat dapat tayo ay nakikiisa, nakikibahagi, at nagbibigay ng ating partisipasyon sapagkat ito hindi lamang ay kwento ng United Nations at kwento ng ASEAN, ito ay kwento ng bawat tao upang maisalba natin ang ating mundo. Ngunit gayon pa man, ang magandang adhikain upang matamo ang sustainable development ay mayroong mga problemang kinaharap. Sa katunayan, upang higit na mapaigting ang pagpapatupad ng SDG, ay gumawa ang ASEAN ng ASEAN Community Vision 2025 na ang layunin ay mapangalagaan ng kalikasan, climate change, at magkaroon ng green technology. Ito ay kinabibilangan ng mga solar panel, windmills, at marami pang iba na makakatulong sa ating kalikasan. Ngunit, kahit na may layunin para sa pagtamo ng sustainable development, ay mayroong mga problemang kinaharap ang ASEAN. Ang una ay ang di maayos na pagpapatupad ng SDG. Parang hindi natin sineseryoso ang layunin ng SDG. Hindi natin binibigyan ng pansin, hindi natin binibigyan ng talim ang pagpapatupad nito. Maraming mga bansa na sinabi lang, pipirma, pero wala naman talagang pagpapatupad. Nandun pa rin yung self-interest. Ikalawa, yung pagkakaroon ng consensus kaysa majority vote. Halimbawa, pag sinabi natin consensus, ang Pilipinas nag-oo, ang Thailand nag-hindi, ibig sabihin, hindi ipapatupad sa isang bansa. Consensus with their permission. Unlike kapag majority, kahit ayaw mo, ay kailangan mo pa rin ipatupad. Another is yung pagpapatupad natin ng non-interference policy. Hindi pwedeng makialam ang isang bansa sa isang issue ng isang bansa. Kaya yung problema natin pa rin, halimbawa sa Rohingya justice,
ay malaking problema pa rin hanggang ngayon sapagkat may pinapatupad ang ASEAN ng non-interference. At ang panghuli ay wala tayong pinirmahan, white and black document of agreement, of memorandum, or any contract na mag-oo tayo. Yun yung pinakamalaking problema. Wala tayong pinirmahang dokumento na magsasabing sumang-ayon ka. Kaya ito ang mga problema, kaya't malaking bagay na hindi natin natatamong SDG dahil ang dami pa ring problema ng ASEAN bilang isang organisasyon. Gayunpaman ay sinisikap pa rin ng ASEAN na maipatupad ang sustainable development kung kaya't sa nilalaman ng ASEAN Vision 2025, ito isang malaking dokumento na kinabibilangan ng mga member states ng ASEAN taong 2015 na pumirma sa Malaysia. Ano ba yung nais sabihin ng ASEAN Vision 2025 bilang isang dokumento? Inilalaan ng Section 6 that we underline the complementarity of the United Nations 2030 Agenda for SDG with ASEAN community building efforts to uplift the standard of living of our people. So, ibig sabihin, nakikiisa ang ASEAN para sa layunin na maipatupad ang SDG goals. Nakikiisa at nagbibigay ng effort at participation ng ASEAN upang maipatupad ang pagkakaroon ng likas-kayang pag-unlad at maiangat ang buhay ng bawat Asyano sa Timog Silangang Asya. Kabilang rin sa ASEAN Vision 2025 ay ang sa action number 3. We are pleased that positive progress made in the ASEAN community comprising of AEC, ASEAN Economic Community, APSC, ASEAN Political Security Community at ASCC, ASEAN Socio-Cultural Community na may kanya-kanyang layunin upang mabigyan ng sapat na pagpapatupad ang ASEAN pagdating sa mga layunin ng Sustainable Development Goals. Narito ang mga ahensya na pinatupad ang ASEAN Community 2015 or tinatawag nating AC-15. Ano bang layunin nito? Naganap noong 2007 ang 12 ASEAN Summit na ang layunin ay accelerate the establishment of ASEAN Community by 2015. So, merong tatlong community. Ang unang community ay ang tinatawag nating ASEAN Economic Community or AEC. ASEAN Economic Community. Ang layunin, mapaunlad ang ekonomiya ng bawat bansa sa Timog Silangang Asya. Magkaroon ng matatag na ekonomiya, competitive economic region, at maiangat ang buhay ng bawat mamamayan. Ayan ang layunin ng ASEAN Economic Community. Ang ikalawa naman ay ang ASEAN Political Security Community o ang APSC. Layunin naman nito ay pampolitika, mga batas, pagkakaroon ng democracy, pagkakaroon ng human rights, pagkakaroon ng rule of law, pagkakaroon ng good governance. Sa layunin naman ng ASCC or ASEAN Socio-Cultural Community, ang layunin naman nito ay sa tao maging isang socially responsible, magkaroon ng common identity, at magkaroon ng people-oriented na bibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating identity o pagkakakilanlan, bibigyan ng pagpapahalaga ang ating kultura, ang ating pinagmulan, ang ating kasaysayan, at ang pagiging isang maayos at produktibong mamamayan ng Timog Silangang Asya. Sa karagdagan, sa kabilang dako naman, ipinapakita naman ito ang ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Naalala natin na ang AEC ay binubuo ng 4 na layunin. Number 1, single-based economy. Number 2, competitive economic region. Number 3, ang pagkakaroon ng equitable economic development. At ang pang-4 ay ang pagkakaroon ng tinatawag nating fully integration. Ngunit narito pa rin yung blueprint na kung saan ipinapakita yung pinakakabuuan ng ASEAN Economic Community. Nilalaman nito yung tinatawag nating timetable na kailangan mata mo sa panahong ito ang layunin ng AEC. Ano ba yung mga strategy na dapat nilang gawin? Ano nga ba yung mga target na dapat gawin ng ASEAN? At paano magkakaroon ng monitoring at evaluation? Halimbawa, ang unang layunin ng ASEAN Economic Community 2025 Blueprint ay ang integrated and highly cohesive economy. Ito yung pagkakaroon natin ng ugnayan sa economic
European Economic Community, United Nations, and Australia, New Zealand. Nandyan din yung competitive and innovative and dynamic ASEAN, yung pagkakaroon natin ng maayos na kalakalan, serbisyo, and production network. Nandyan din yung resilient, inclusive, people-oriented, and people-centered ASEAN. Ito yung kapakanan ng bawat tao na maiangat ang buhay, magkaroon ng maayos na buhay, ligtas na buhay, at karapatan ang bawat mamamayan. Ang enhanced connectivity and sectoral cooperation naman ay layuning mapaunlad ang pagtutulungan sa bawat sektor. Sektor ng agrikultura, sektor ng industriya, sektor ng maraming mga kailangan upang maiangat ang ating buhay at ang buhay ng bawat tao. At ang panghuli ang Global ASEAN, makilala ang ASEAN sa buong mundo. Alam natin mahina ang passport ng Pilipinas. Pero kung makikilala tayo internationally, ay magkakaroon tayo ng kaunlaran at hindi rin mababa ang tingin sa ating mga Asyano sa Timog Silangang Asya. Ngayon ay subukin natin ang inyong kaalaman kung inyong natutunan ng ating talakayan sa araw na ito. Subukin natin tukuyin ang inilalarawan sa bawat item. Una, layunin nito ang pagpapatupad ng SDG sa ASEAN. Ito ay ang Mahusay ASEAN Vision 2025. Kalawa, tungkulin nitong magkaroon ng people-centered at socially responsible na mga mamamayan. Ito ay ang ASEAN Socio-Cultural Community. Magaling! Ikatlo ay tinatagoy nito ang 8 mga adhikain na nakasentro sa kalusugan. Ito ay ang MDG 2015 or Millennium Development Goals 2015. At ang panghuli ay, siya ay kilala bilang ina ng likaskayang pag-unlad. Siya ay si Gru Harlem Brundtland. Mahusay klase inyong natutunan ang ating talakayan sa araw na ito. Kung kaya't para sa mas malalim at mas maraming nalalaman, narito ang ating sanggunian upang inyong higit na malaman ang ating naging talakayan sa mga problema at tugon ng ASEAN sa issue ng likaskayang pag-unlad o sustainable development sa ating rehiyon. Hanggang sa muli, paalam!